At then fans, ito na nga ha, spotted si Ma'am Catherine mga sombreros na nasa kotse, no? Maliban pa dun sa nung una niyang na spotted siya mga kasombreros dito, ay ngayon no, spotted na naman siya. Sobrang bait talaga niya sa mga fans niya. Yung tipong binubuksan at bubuksan niya talaga yung bintana para makapag-hi, no? Para makapag konting makapaglaan ng konting panahon at minuto sa kanya mga fans mga kasombreros. So kung kaya talagang minamahal siya ng kanya mga fans mga kasombreros dahil sa kanyang kabaitan. Kung parang hindi mo sila itinuturing na fans lang no? Kinoconsider nila sila or kinoconsider nila yung mga taga-subaybay na na mga kaibigan, tropa mga kasombreros. And same goes with Sir Alden. May mga limitations, yes, pero dito makikita sa kanila na parang as much as possible they wanted or she wanted to share time with them mga kasombreros. So that's something na minamahal siya ng mga tao mga kasombreros at ng kanyang mga masugid na mga fans. So kasi sabi nga ni Sir Alden, hindi ka magiging artista kung wala kang fans. Hindi papatok ang mga ginagawa mo kung wala mga fans mga kasombreros. That is why ang credit ay may bibigyan dapat din ng credit ang fans mga kasombreros kasi sila yung nag-aangat sa iyo, no? Para sila yung mga silent mga free, mga libreng mga promoters, no? At taga-promote ng pangalan mo, ng mga shows mo, ng mga events mo, and projects and so on. So sila yung kumaga pa damay-damay pag kinwento ni ganito, pag share ni ganito, fan ni ganito, no? So ganun siya mga kasombreros sa nagwo-work. So which is something na dapat pinapasalamatan talaga yung mga fans mga kasombreros. And that's what they're doing, no? Yung Kath din mismo, pareho sila mga kasombreros. And then ito, no, happy birthday pala kay Sir Laysam, no? Birthday niya pala today, June 17, 2025, no, mga kasombreros. So kung binati siya ng isang admin dito, kasama ang pictures ni Sir Alden of course at saka ni Sir Laysam. So talagang yung samahan ng tatlong ito at saka si Mama Ten ay talagang dito solid na solid mga kasombreros. And dito natin nakita na talagang mahalaga na merong backup ka sa buhay. Kung pa may someone na marunong, may someone na talagang alam yung ginagawa nila and susuportahan ka sa mga ginagawa mo. So siguro kung walang Laysam at saka walang walang Mama Ten sa buhay ni Sir Alden, siguro hindi rin niya matatamo yung gantong kapakasikatan, gantong estado sa buhay ngayon mga kasombreros, and especially yung sa kanyang pananampalataya nga po, no? Kasi talagang gagamit ang Diyos, na niya sabi natin gagamit ang Diyos para ikaw ay tulungan, para ikaw ay suportahan at palakasin mga kasombreros. So apart from His Holy Spirit of course. So happy birthday Sir Laysam. Hindi ko ma-search gaano yung kanyang sa internet pero yun po, no. Talagang tayo po ay nagpapasalamat na meron tayong mga Kath admins din na nag-share po para ma-inform po tayo. And then ito, of course, nung nag-share si Sir Alden ng kanyang verse, sobrang busy ni Sir Alden. Sobrang busy niya. Bihira na lang siya mag-post ng kanyang Instagram story. Kung kaya, papasalamat tayo at meron pa rin kahit paano. Pero not as many as yung dati niyang ginagawa dito sa Pilipinas. Kasi we understand na sobrang busy niya doon sa Amerika ngayon mga kasombreros. So nag-share siya ng verse, no? 1 Timothy 4:12, sabi niya, "Don't let anyone look down on you because you are young." So isa sa mga favorite verses ko ito para sa mga kabataan, sa mga youth, mga kasombreros na kung bata ka pa or nasa teens ka pa lang, teenager stage ka, hindi ibig sabihin nun ay you cannot do a difference sa ibang tao, sa pamilya mo, sa iyong sarili. Kasi kapag ikaw ay na kay Lord, kahit bata ka pa ay pwede kang gamitin. Remember, King David, no? He was just 16 or 17 at that time mga kasombreros, nang tinalo niya si Goliath because God was with him and he was with God. And kumaga pa si King David ay talagang may takot sa Diyos mga kasombreros at pinagmamalaki niya at ipinagmamayabang niya ang Diyos ng Israel mga kasombreros. And by the way, no, let's pray for Israel mga kasombreros kasi nagkakaroon ngayon ng
wapa parang nagkakainitan at may mga pinapalipad na missile. So talagang ipag-pray natin yung bawat bansa na magkaroon na ng kapayapaan. Let's pray for peace and love na maibabaw sa mundo, mga customers. And talagang delikado kasi kapag ang Israel, mga customers, ang chosen nation of God, ang parang gagalawin at saka awayin, naku po, ang Diyos po ay in favor sa kanila. So let's pray still for peace, no? And magkaroon na ng peace talks and agreement, mga customers, ang bawat bansa. So yun po, no? And then ito, Sir Alden, binuksan na yung kanyang parang alam ko late post nito, yung kanyang Colnago, parang pinabuksan niya at saka pina-assemble na doon, mga kasambreros, sa Amerika. So ang kulit kasi yung nag-assemble, ibang lahi, mga kasambreros na Amerikano siguro ito, or friend nila doon, mga kasambreros. So pina-assemble. Akala ko bumili ulit silang bago. Pero hindi pala, mga kasambreros. Ito po ay yung galing dito sa Pilipinas tapos pinapa-assemble. Pero alam ko late post na ito kasi ilang araw na siya doon, mga kasambreros eh. So yun po, no? Not unless late yung pagdating ng Colnago, pero alam ko siguro sabay din sila, mga kasambreros. And then ito, pinagkumpara ng isang Catherine admin yung suot ni Ma'am Catherine nung nasa white pa siya at saka yung black, mga kasambreros, sa suot niya bilang judge nga, no, sa Pilipinas Got Talent. So sobrang classy ng inyong Ma'am Catherine. Ang galing ng kanyang glam team, mga kasambreros, sa pag-aayos. So syempre, no, hindi naman sila parang tao dito, hindi naman sila magiging glam team ni Cath for nothing. So yun po, no. And yun nga, sabi ng isang dito, "Hi Pops, how's your day? Busy ka siguro, bihira ka na mag-IG, enjoy and keep safe sa LA or sa Amerika, mga kasambreros." So yun, sobrang busy. So ang dito, ang BDO na kanyang brand, mga kasambreros, ay nag-post, no, ng parang teaser photo. Sabi dito is easy access with BDO payroll, easy for shopping. So parang teaser photo lamang po ng BDO, mga customers. And then ito, yung Alden Trendsetter, no, at saka yung Ribisco, mga kasambreros, ay nag-post ulit ng kanilang teaser photo na kasi dati, di ba, yung pinakita wala pang mukha ni Sir Alden, pero ngayon ay na-reveal na Sir Alden yung kanilang bagong brand endorser together with Sir Luis Manzano. And then ito, last item natin ito, mga kasambreros. So sabi ng Alden Richards Troopers Art, no, Tuesday, I'm so grateful that it's Tuesday. I have a great feeling about Tuesday. I'm focusing on self-care this Tuesday. This Tuesday, I am lightening my load. I know that my best is good enough. I accept myself just as I am. I'm celebrating Tuesday. Today is the best day of the week. Happy Tuesday, everyone. Good evening to you, Pops Alden Richards sa LA. Hashtag Alden Richards. So yun po, no, sobrang blooming na blooming ang inyong Mr. Fulkerson dito sa kanyang picture, mga kasambreros. Alright, so yan na actually sa ating Catherine items, ha. Today is June 17. Sa June 19 po ang birthday ni Jose Rizal, no, share ko. Yun po, mga kasambreros, and sana po ipangyan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God, mga kasambreros, ay unang-unang po sa lahat, sorry po, umuulan po sa amin. Ina-advance ko kasi, and then gabi ako nag-voice over ng salita ng Panginoon kasi pag-araw medyo maingay po. And umuulan po, sorry po. Ang title po natin ay Pareho kay Jesus. Philippians 2:5-6. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. Sa New Living Translation po, you must have the same attitude that Christ had, or Christ Jesus had. Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Grabe, no? Napakalalim nito, mga kasambreros. Alam nyo, isipin mo, ha, si Lord Jesus Christ ay tatay niya si God the Father. So, pinakamataas siya sa lahat ng pinakamataas because he's the heir, no, tagapagmana. And bilang mga anak ng pinakamayamang tao dito sa mundong ito, ay may mana ka na makukuha sa iyong magulang.
And God the Father, He is the author, the creator of the heavens and the earth, the owner of every single land, every single property, every single gold, every silver, every bronze, every precious stone, mga kasembreros, kahit lahat ng kayamanan at anything under the sun, anything beyond, mga kasembreros, sa mundong ito, sa ilalim, sa itaas, sa impapawid, and so on, and even sa beyond ng multiverse and universe, mga kasembreros, ay siya yung nagpapagmamayari niya lahat, mga kasembreros. So, Jesus Christ, siya yung katangi-tangi, the only begotten Son, panganay sa lahat ng creation ng Panginoon, ay hindi niya consider yung kanyang equality with God. So, something na parang, wait, did I just hear that right? Parang ganun, di ba? Mapapaganon ka, tama ba yung narinig ko na hindi niya consider? Kasi ano yun, di ba? Bumaba siya sa lupa, no, nagkatawang tao, mga kasembreros, doon pa lang dinistorbo na natin, isang distorbo yung pagpunta niya dito sa lupa, no. Kung isipin natin, but that was part of God's plan, no. God the Father, mga kasembreros, na siya po ay magkatawang tao upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ng resurrection power, magkaroon ng redemption, mapag-uli, mga kasembreros, sa Panginoon ng ating relationship, because we were enemies of God back then sa Old Testament, nung hindi pa naging ally si Jesus Christ New Testament, mga kasembreros. So, something na dapat pinaponder, dapat isipin natin ng malalim, mga kasembreros, and do something. No, let's work out our faith, mga kasembreros, from that point. After thinking, after pondering, after wondering of this deep, sobrang lalim, mga kasembreros, na katotohanan na dapat nating isapamuhay. So Philippians 2 verses 5 to 6 is about the exploration or exhortation for believers to have the same mindset as Christ Jesus, na anyong Diyos na siya, 100% God and 100% man, pero dapat ang ating mindset ay pareho kay Jesus, kung kaya yan ating title, mga kasembreros. Hindi ito ibig sabihin na maging equal tayo sa kanyang power, okay, or sa kanyang authority, or sa kanyang pagiging Diyos or supremacy, mga kasembreros, or sovereignty. Yung mindset ba, when it comes to mindset, dapat ang mindset kasi, diba, nasa ugali natin yun, connected yon sa ugali natin. Kapag may mindset tayo na magiging mabuti yung ating actions. Kapag isipin natin na tutulong tayo, so ina-act natin yon. So kapag iniisip natin na ganito yung purpose ko, magiging good yung intention ko, magiging good ang purpose ko, magiging tama ang purpose ko, ang layunin ko ganito, so i-act out natin yun, mga kasus. That is why the way we think will also determine the way we live, the way we act, and the way we behave, mga kasembreros. So yun nga, no, ang Philippians 2:5 to 6, mga kasembreros, ay in-encourage tayo na magkaroon ng parehong mindset kay Lord Jesus Christ. And to have the same mindset as Christ means to emulate His attitudes, values, and actions in our lives. So, yun ang sasabi ko na yung ating pag-iisip, magpo-flow yan sa ating actions, sa ating attitudes, sa ating values, sa ating kinikilos in particular. Jesus, who was equal with God, humbled Himself and took on the form of a servant, demonstrating selflessness, humility, and obedience to God's will. So sabi natin, Diyos naman siya, kaya kaya niyang gawin yan. Panginoon naman siya, no? Powerful, all-powerful siya, all-knowing. So alam kung kaya niyang gawin yan. So kung kaya nga perfect siya, that is why kung meron tayong dapat na gawing example, ay yung perfecto na example. Kasi kapag set tayo ng example na hindi perfecto, pag may flaws yan, kapag may imperfections, na-disappoint tayo, so hindi na natin siya gagawing example, no? Ganun siya, mga kaso. So Jesus Christ, no, we are called to prioritize others above ourselves. So gaya na mention natin sa isang vlog natin or isang topic natin, mga kasembres, about sa Word of God, na prioritize, and let's have hindi naman ibig sabihin na tumulong ka sa iba, hindi mo na tutulungan ang sarili mo. So hindi ganoon, mga kasembreros. So show love and compassion and serve one another with a humble heart by following His example. So ito yung sasabi natin na
pareho kay Jesus Christ or pareho kay Jesus mga kasmers, na yung ginawa niya dati ay ang ginawa niya or ang ugali niya ay humble, loving, compassionate, no? Tumulong siya sa iba, naglingkod siya sa iba, and yun nga, no, topic natin yung hinugasan niya yung paa ng kanyang mga disciples, mga kasmers, something na sobrang lalim. If you don't have like humble spirit to the fullest and to the most perfect pinnacle point mga kasembreros ng pagiging perfect, no, perfection to its finest, to its full, as in literal talaga, as in walang kapantay, unmatched yung kanyang humility mga kasembreros, na ikaw hugasan mo yung paa ng iyong mga disciples, ng iyong mga tinuturuan. Ang isang guro hinugasan yung mga paa ng kanyang mga ng kanyang mga estudyante. Nako, kabaliwan po yan at isang kahangalan sa mundong ibabaw kapag yan po ay yung gagawin, trending at viral ka mga kasembreros. Pero yun siya, no? Yun dapat yung magiging mindset natin, and so yung magiging attitude in reciprocate or reciprocal dun sa ating mindset of like Jesus Christ mga kasmers. Ang verse na ito ay nag-challenge sa atin para i-reflect, no, how we approach our relationships, no, responsibilities and challenges sa buhay. Kasi yung mindset ni Jesus Christ, like yung humble, respectful, loving, compassionate, no, serving other people, ay ito yung magagamit natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Let's say sa ating relasyon sa kapatid, sa asawa, sa anak, sa magulang, sa kaibigan. So magagamit natin yan mga kasmers, yung patience for example. Parang gamit na gamit yung mga ganun, yung humbleness, no? Number one talaga yung humility mga kasembreros. That is why sasabi niya dito na in-embrace niya o nagkatawang tao siya mga kasembreros. Sinful man yung tinatawag na man, pero siya mismo wala siyang kasalanan. Ay kinuha niya yun, no, in-embrace niya mga kasembreros, para isa pa yung humility na tinatawag mga kasembreros na character ni Jesus Christ, na something that we must also embrace and must copy and paste mga kasembreros sa ating buhay. And ang book of Philippians actually ay parang in-encourage tayo, in-encourage tayo ni Apostle Paul na yung letter na ito ay nagre-remind sa atin na kung meron tayong pinaka-humble na tao, pinaka-humble na example na dapat tularan, that is Jesus Christ. No more, no less. Yes, may mga tao tayong tinitingala, no? Just like Sir Alden, just like other people or influencers or celebrities na hinahangaan ninyo, ay sila nagkakamali, no? Sila merong flaws, may mga imperfections. Nagiging example natin sila, yes, but the highest, the most impeccable, the most infallible, no, not committing any mistakes, not capable of making mistakes, ay si Jesus Christ mga kasos. And even, no, Sir Alden himself ay talagang nagbabasa ng Biblia and sinusunod at saka ina-apply niya sa buhay niya yung yung kabutihan na kanya tatanggap at nababasa at nalalaman sa pagbabasa ng Biblia mga kasembreros. So yung ating application dito ay yakapin natin yung spirit of humility and service mga kasembreros, just like Jesus did. Sa pamilya dapat ganon mga kasembreros. And kapag pinapractice natin yung service, yung yung nanay mo for example, ikaw yung ikaw yung nagsiserve ng pagkain, no? Kasi talagang normal sa ngayon, nanay talaga yung pag maliit pa or kahit na malaki na, no? Kasi yung iba talagang may katulong pa. So tayo dapat ay bilang mga anak at saka mga pinili ng Diyos, let's practice humility in service. Okay? Kasi ang sabi nga ng Panginoon, kung gusto maging great, you have to serve others. You have to be a servant of all mga customers, especially kapag sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, sa ating mga asawa, sa ating mga anak, no, dapat if we have, kasi kapag meron tayong servant heart sa bawat isa, naku, parang sabi mo, ako na dyan. Pero nag-aagawan ba ng trabaho mga kasembreros? So yun po siya, napakaganda at napakasaya po, full of purpose and full of meaning ang buhay kapag tayo po ay nakatira sa ganong uri ng pamilya na lahat po ay gustong maglingkod sa bawat isa. Alright, so naman po in the meantime nawa po ay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, most humble, the most impeccable, the one who humbled himself mga kasembreros to the point of death, Jesus Christ, the heir and the firstborn of all creation, Jesus Christ of Nazareth. And everyone said amen and amen. See you next time ng Panginoon, and paalam po. I love you.